Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So ang ating pong pag-uusapan ay walang iba kung hindi po patungkol po dito sa kwento to nung Nicolaong patungkol dun sa kanyang sinabi na meron pong yung sa Jaguar, na ano nyo ba yun, yung tungkol po doon sa Jaguar na binili daw po ni Kulaong. Pero sabi ni Kulaong, binigay daw sa kanya. Maliwanag na maliwanag yan. Nadinig ng mga nakapanood ng live niya yan. So, ito po yung video. Tignan ko nga to. Ito ba yun? Okay. Oh, ito nga yun. So, ito po yung video ni Kulaong nung sinabi po niya to. At nakita natin to doon sa post ni MG. Oh, ito, play natin. Vice Benjo Bernabe, Vice. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Yung Jaguar mo na binigay sa akin. Isinama ko mismo yan, si Vice Mayor Benjo, kay ngayon ay Presidenteng Bongbong Marcos. Talagang ihinarap ko siya, pinagkamay ko silang dalawa. Vice, thank you. Taga-Paranaque na rin ako ngayon. Boss, ano masasabi mo sa estate? Ayun. So, binigay maliwanag naman yun. Sinabi ni Kulaong, binigay daw po sa kanya. Pero, sinoplak siya nung sinoplak po siya ng Vice Mayor dyan O, tuloy pa natin tong video. Vice. Tama naman. Pero hindi niya kinuwento lahat. Tama. Hindi ko na yung kukontrahin. Claim niya yun Tama. Meron din ako resibo. Hanggang ngayon, nasa akin din naman yung resibo na binayaran ko yung Jaguar niya ng 400,000. Tama naman. Wala naman ako sinabing binigay niya. Ang sabi ko nasa akin yung kanyang Jaguar. Wala naman ako sinabing binigay niya sa akin. Ang sabi ko binayaran ko. Yung Jaguar mo na binigay sa akin. Hanggang doon lang ba? Ba't di niya kinuwento na sinama ko siya sa isang gathering. Sa gathering ni Presidente. Pero kung ngayon ang claim niya, okay na yan. Diba? Ang kanyang sinasabi, hindi daw po totoo na sinabi niya na ibinigay sa kanya. Pero maliwanag na maliwanag naman at nakita naman natin na sinabi nga niya talaga na ibinigay. O yung Jaguar mo na ibinigay mo sa akin, nasa akin pa din. Diba? Maliwanag na maliwanag yun. At sinoplak po talaga siya. Sinoplak talaga siya. Ito po ang response nitong si Vice Mayor Benjo Bernabe ng Paranaque. At ito nga po yung kanyang sinabi dito, magandang araw mga Paranaqueño. Ayan. Kaugnay naging pahayag ni Kulaong, ni Mr. Francis Leo Marcos, nais ko pong linawin na hindi ko po siya binigyan ng sasakyan Jaguar. Ang naturang sasakyan ay binili niya sa pamamagitan ng isang lehitimo at kumpletong transaksyon noong 2016 batay sa deed of sale na ilalabas para sa ganap na transparency. Wala po akong personal na ugnayan kay Mr. Francis Leo Marcos at hindi rin ako konektado sa kanya sa anumang paraan maliban sa nabanggit na transaksyon. Mahigit 9 na taon na ang nakalipas. Inilalabas ang pahayag na ito upang maitama ang impormasyon at matiyak ang katumpakan ng impormasyon sa publiko. So, dinisowned ni Mayor Benjo Bernabe yung istorya ni Kulaong na parang close na close sila. Yung istorya ni Kulaong na parang best friend sila ni Mayor Benjo Bernabe. Ako man yung mayor na yun. Ako man ang nasa kalagayan ni Mayor Benjo Bernabe. Hindi ko po talaga yan, ide-deny ko talaga. Kriminal yan Convicted yan, kriminal yan. Buti sana kung maganda record ng tao na to. 'Di ba?
ang dami nitong tinarantado dito sa SOCMED. Ah, 'di ba? Bakit ko 'to sasabihin na ito'y aking naging tropa o naging kaibigan. Kahit ito kamag-anak ko, ide-deny ko 'to kasi hindi po katanggap-tanggap ang ugali ng isang kulaong, lalo pa at ika'y public servant, iko-connect ka sa isang kulaong. Ay sus Mariosep, talagang ano po, talagang masosoplak lang si kulaong dito at hindi po talaga siya tatanggapin o hindi po talaga siya kumbaga i-acknowledge na kilala o sabihin na natin na na malapit na dating kaibigan. 'Di ba? Ito naisip ko, kaya siguro binabanggit niya ito nga si Vice Mayor Benjo Bernabe sa kanyang vlog. Kasi yan ang ugali ni Kulaong, name dropper yan. Ilang beses niya nang ginagamit ang pag-name drop, 'di ba? Biruin niyo si First Lady Lisa Araneta Marcos nangutang daw sa kanya ng 40 million. Tapos etong PBBM daw sa kanya humihingi ng pera. Si Amy sa kanya humihingi ng pera. Si Imelda Marcos sa kanya humihingi ng pera. 'Di ba? Ang tawag niya kaya First Lady tita. Pero pina-NBI siya at pina-imbestigahan dahil nga po fraudulent person, possible fraudulent person. 'Di ba? Kaya alam niyo po, talagang iiwas ang mga tao dito kay Kulaong. Kasi syempre hindi naman natin sure kung talagang naging kaibigan ba ni Kulaong etong si Vice Mayor Benjo Bernabe. Kasi meron po tayong naitabi na mga litrato, actually kaya rin ako natagalan bago ko mag-live ngayon. Hinanap ko 'to. Nakatabi kasi ito sa aking laptop. Itong mga litrato na ito na pinapakita nandiyan si PBBM, eto si Kulaong. Ayan. Hindi natin alam kung eto ba yung event na sinasabi ni Benjo ni Kulaong na iniharap daw niya si Vice Mayor Benjo Bernabe kay PBBM. Pero alam naman natin na eto pong mga ganitong pagkakataon, si Kulaong ipinagpipilitan lang naman niya ang kanyang sarili para po maipakita at makapagpa-picture talaga. Eto'y intentional. Eto katulad nito, eto meron pa tayong nakita dito nga isang litrato, ayan si PBBM, ayan PBBM, eto si Kulaong, ayan 'di ba? Talagang meron pong mga gantong pagkakataon. Pero hindi po si Kulaong diyan, yung talagang imbitado diyan. Gumagawa siya ng paraan para po makapunta diyan. Lumalapit sa mga malalapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos para magamit niya in the near future na magagamit niya sa kanyang panloloko. Kita nyo, nagamit niya, 'di ba? Sabi niya may picture siya with etong si Fortuna Barba. Tapos may litrato siya kay Amy Marcos, may litrato siya kay Bongbong Marcos, kay First Lady Imelda Marcos. Ginagamit niya 'yan sa panloloko. Kaya nga hindi ko sure kung ito bang si Vice Mayor Bernabe baka naging biktima rin to ni Kulaong. Bakit? Kasi isa yan sa mga sa mga style ni Kulaong, sasabihin malapit sa first family, ipapakilala ka pa sa first family, ang dali-dali lang naman nun. 'Di ba? Kunwari ako si Kulaong, makapunta ako doon sa event, sasabihin ko, Vice Mayor, sama ka sa akin, papakilala kita kay PBBM. Ang dali lang nun, sabihin mo lang, Vice, pakilala kita kay BBM, Sir Bongbong Marcos, ito po si Vice. 'Di ba? Ang dali lang nun eh. Lalo na kapag nandun ka na sa event, madali 'yun. Kaya lang nga talaga syempre ako, hinala ko diyan. Ginamit lang ni Kulaong na kunwari makakapunta siya doon sa event, maipapakilala niya si Vice Mayor. Ang tanong, ano ang kapalit nun?
Kaya ba ganun lang kamura yung sasakyan? 400, ano lang, 400,000 pesos lang. Diyos ko day. Napakamura naman pala bumili ng sasakyan nito si Kulaong. Akala ko, trilyonaryong bilyonaryo tong milyonaryong milyonaryo. Anak ng teteng, bumibili ng mga sasakyan na segunda mano. Ang isang Kulaong. Diba kapag binanggit mo Francis Leo Marcos, dapat Marcos. 'Di ba? Ano ba mga sasakyan ni PBBM? Mercedes-Benz. Mga primera klaseng sasakyan ang meron si PBBM. 'Di ba? Tapos ang maririnig mo sa isang Francis Leo Marcos, segunda manong Jaguar. O yung kanyang Ford Expedition, kumatok na yata makina dahil nakita natin kanina nagga-grab na lang eh. Imagine niyo po 'yun. Ang portrait niya, milyonaryong-milyonaryo, tapos ang kanyang sasakyan, kakarag-karag. Diba? Ngayon, na-expose siya dito. Nabili niya ang sasakyan, 400,000 lang. Pero kung makayabang sa, makayabang, dito po sa SOCMED, akala mo may pag-aaring mga malalaking kumpanya. Kung makayabang, akala mo kanya ang Legrand. Sabi niya, binenta daw ng kasosyo niya yung Legrand. Tanungin niyo kung may kaso si Bernard Chong. Wala. Sinong gago na kasosyo ang kuwari ako, kasosyo ko si Pink Butterfly. Ngayon, kasosyo ko kunwari si Pink Butterfly, ngayon, inilihim ko sa kanya, binenta ko yung Legrand. Kunwari, amin yung Legrand, 50-50 kami. Binenta ko yung Legrand. Inangking kong akin lang. Tapos, binenta ko. Sa akin lang napunta yung pera. Tingin nyo ba hindi ako dedemanda ng aking kapartner na si Pink Butterfly? Diba kaya alam niyo po, itong mga argumento ni Kulaong, napakadali pong i-debunk. At kaya po yan, hayok na magdemanda kay Food Genius, kay Makagago, sa akin, kay Kuya Erwin CR, kaya Kuya The Kings. Kasi nga po, wala nang palipad. Mahina na ang kita sa SOCMED. Sa Facebook, lalo sa Facebook, napakahina na ng kita dyan. Sa YouTube, buti pa, may mga pakulay pa siyang natatanggap. Pa 20-20, 50, 125, 250. Di ba kaya nga tuwan-tuwa siya kada may makikita siyang pakulay? At pumapayag siya na biruin mo, yung basahin mo yung mga comment na alam mong lyrics ng kanta o kumbaga katulad niyan, sila yung mga nasa Ghost Fighter, yung mga nasa Hunter x Hunter, nasa Dragon Balls, 'di ba? Sa mga teleserye, sa mga movie, 'di ba? Di baling magmukha siyang tanga, tatanggapin niya yung barya-barya lamang na binibigay ng mga manonood niya. Okay lang sa kanya yun. Ako, kunwari, may magpakulay dito, tinatarantado ako, hindi ko babasahin, bahala ka sa buhay mo. Touch move, hindi mo na mababawi yan. Hindi ko hahayaan na maging magmukha akong tarantado dito na ipapa-shoutout mo sa akin ang Krusty Krab, si Patrick, si SpongeBob, ang may-ari ng Krusty Krab. Hindi ko babasahin yan. Manigas ka. Pinakulay mo, gusto mo ako magmukhang tanga, hindi ko babasahin. Sino nagmukhang tanga? Sino nawalan ng pera? Di ba? Hindi ko babasahin. Bakit? Di bali na hindi ko basahin niya. Magalit ka na sa akin kahit nagpakulay ka. Pero siya, okay lang sa kanya yun. Tanggap niya yun. Di ba? Kaya nga po itong nangyayari na ito kay Kulaong, talagang kumbaga tinanggap niya na siya'y malaking katatawanan ng 2025 dito sa SOCMED. Na-expose talaga siya kay Food Genius at kay Makagago. Katulad niyan, biruin mo, yung pinagmamalaki mo, yung binigay mo sa akin na Jaguar, ang gusto niya na i-portray at isipin ng mga tao,
binigyan siya ng Jaguar ni Vice Mayor. At nako, syempre kapag binigyan siya ng Jaguar ng Vice Mayor, ibig sabihin niyan, malaki ang kanilang koneksyon. Close na close sila. Kasi sino ba namang tao ang magbibigay ng sasakyan sa ibang tao na hindi naman niya kaano-ano? 'Di ba? Kaya po, eto, epic failed. Ang gusto ni Culaong na palabasin, siya ay malakas kay Vice Mayor Benjo Bernabe. Siya ay pumupunta sa mga prosecutor office ng Parañaque, humaharap sa mga kaso, baka naman, maimpluwensyahan ni Vice Mayor Benjo Bernabe, ang prosecutor ng Parañaque, at baka nga naman, di ba, maiba ang takbo ng kaso. Sa halip na siya'y mahuyo, baka hindi, di ba? Kaya lang alam niyo talagang na si Culaong na yung kanyang pagkatao dito talagang soplak na soplak, matinding pagkasoplak. Yung pagkapahiya dito ni Culaong walang bawi ito. Biruin mo, dinisown ka ng vice mayor na pinoportray mo o parang gusto mong palabasin sa amin na close kayo. Kasi binigyan ka ng Jaguar. Ang masama, live mo sinabi. Alam niyo sa totoo lang kung mabuting tao tong si Culaong. Ito politiko yan. Si Vice Mayor Benjamin. Kung yan, si Culaong ay mabuting tao, at ako kunwari, yung politiko na kanyang binanggit, kunwari, Vice Mayor Mac Pablo, binigyan ako ng Jaguar. Kung yan mabuting tao, yung hindi siya kriminal, hindi siya nagpapanggap na Marcos, sasagot ko pa dyan, oy, ito pala yung kaibigan kong si Francis Leo Marcos. Nako, biruan namin yun. Madalas namin biruan yung ganung bagay na binigyan ko siya ng sasakyan. Pero ang totoo, binili niya sa akin yun. Pero ang biruan namin, binigay ko sa kanya. Actually, ito pa nga yung deed of sale tropa ko yan, kaibigan ko yan. Salamat Francis Leo Marcos sa pag-alala mo sa ating pagkakaibigan, sa ating nakaraang nagkasama tayo sa isang event kay Bongbong Marcos. Diba? Kasi, syempre, mabuting tao yan eh. Syempre, ganun ang magiging shoutout. Ganun ang masasabi. Diba? Pero kung ikaw ay kriminal at ikaw ay nahaharap sa patong-patong na demanda at alam syempre, alam nga namang hindi man lang magtanong-tanong si Vice Mayor, ano ba ginawa dito niyang Culaong na yan? Bakit ako sina-shoutout? Bakit ako binabati sa kanyang programa o sa kanyang live? Ano ba ginawa? Siyempre makikita kaso ng grave threat, ng bastos ng mga asawa at ng nanay. Iba mga ganon. Cyber libel, defamation, 'di ba? Yan ang mga makikita, Diyos ko. Kahit ako, barangay tanod lang at ako shinout out ni Culaong at ganyan yung tao, ganyan ang estado ng buhay ng isang Culaong, Norman Mangusin. Talagang sino yan? Di ko kilala yan Ba't ako sina-shoutout niyan? Sino ba yung tukmol na yan? Di ko kilala yan. Gago pala yan Anong binigyan ng Jaguar? Hindi ko binigyan yan. Ba't ko bibigyan yung tukmol na yan? Ganun pa sasabihin ko kung ako si Vice Mayor Benjo Bernabe. Ganyan ang aking sasabihin. Kasi, idadrag ako ng taon to sa kahihiyan. Biruin mo, may kaibigan akong kriminal. Vice Mayor ako ng Parañaque. Ano na lang sasabihin ng mga constituents ko? Vice, kaibigan mo pala tong di umano scammer na si Culaong. Vice, nagbibigay ka pala ng Jaguar sa isang di umano scammer. Samantalang kaming mga constituents mo hindi mo man lang kami mabigyan ng kahit isang biyos. Diba? Nung nalaman ko si Culaong, ang bili niya sa kanyang Jaguar, 400,000. Diyos ko, day.
Hindi ko minamaliit si Vice. Ang minamaliit ko dito, si Kulaong. Saan ka nakakita? Ang panggap mo'y Marcos ka. Mayaman ka. Marami kang pera. May palaisdaan ka sa Isabela. Marami kang tauhan. Marami kang negosyo. Tapos si Gundamano mga sasakyan mo? Kulaong. Kulaong ka, hindi ka mayaman. Kulaong ka. Alam mo, buti pa sana kung ang Jaguar na binili nito 9 years ago. 2016 o 2015 nabili yan. Kung ang binili ng Jaguar nung time na yon ay 2015 model, kung anong date niya binili yun, 2015 model ang binili niya. Brand new. Diba? Hanga pa ako. Saka galing pera ni Kulaong. Yaman ni Kulaong. Daming pera, nakabili ng Jaguar. Pero yung Jaguar na, Diyos ko, alam natin, bulok na siguro yun na nabili mo, kaya 400,000 na lang. Kita niyo kanyang expedition, kakarag-karag na, hard starting. Napakahina ng Rumidondo. Mukhang may problema na starter o yung baterya. Baka kahit baterya, hindi maibili. Diba? Kasi yun ang ano ni Kulaong. Kapag ika naka-Ford ka, naka-Jaguar ka, naka-Porsche ka, big time ang datingan. Katulad nun, yung Porsche niyang puti, nilait niya yung Fortuner. Sabi niya, yun daw Fortuner, pang magsasaka. Maya-maya, putya, dumarating, Porsche na bulok. 2011 model yata. Mas bago pa yung nabili kong model ng sasakyan ko nung una. Vios. 2015 model. Abay, mas matanda pa yung sasakyan ni Kulaong kaysa sa akin, vlogger lang ako. Wala akong palaisdaan sa Isabela. Wala akong Tokyo Kentaku. Pero sabi niya, kanya yung Tokyo Kentaku, nabili niya. Wala akong mga negosyo, wala akong mga tauhan. Pero nabili kong sasakyan 2015. Si Kulaong 2011. Diyos ko, matandang-matanda na yung sasakyan. Diba? Kaya, Kulaong, pahiyang-pahiya ka dito kay Vice Mayor Benjo Bernabe. At good job para kay Vice Mayor. Tama po yan, Vice Mayor, na inyo pong sinoplak. Etong inyo pong ito pong pinagbentahan nyo ng sasakyan na si Kulaong. Kasi po, kung hindi nyo po ito sosoplakin talaga, gagamitin po kayo nito sa katarantaduhan. Yan po ang niyan, yan po ang trabaho niyan, yan po ang galawan niyan, Vice Mayor. Magbabanggit, magne-name drop ng mga tao na kung sino-sinong mga tao, para magmukha siyang maraming kaibigan na mga makapangyarihan. Ganyan po. Ganyan po ang ganyan po ginagawa niyan. Yan tao na yan. Ilang beses po yan na nagne-name drop. First Lady, Amy Marcos, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, lahat po ng mga kilalang tao binabanggit niyan. Nakita niya, pagkakataon niya, eto nga pala yung nabilhan ko ng sasakyan, Vice Mayor ngayon. Shoutout ko kasi may kaso ko sa Parañaque. Baka makatulong sa akin si Vice Mayor. Diba? Kaya Kulaong, pasensya ka na Kulaong. Ang mga tao kasi napuno na sa'yo, na na sa'yo, ang tawag dito, na buwisit na sa mga katarantaduhan mo Kaya ang nangyayari ngayon, Kulaong, downfall mo na to. Malapit ka na sa sa endgame mo. Malapit ka na sa sa hoyo. Hindi na natin yung pa. Kulaong, ang mga tao na nakakausap ko, nakakausap ni MG, nakakausap ni Pugenius, siguradong mahuhuyo ka. Hindi mo kasi inayos ang style mo kasi, ang asta mo, parang akala mo kayang-kaya mong babuyin ang lahat. Diba?
Ikaw ang gumawa na ikababagsak mo, Kulaong, hindi kami. Tandaan mo yan, Kulaong. Kung makulong ka man ngayon sa pangalawang pagkakataon, hindi kami ang nagpabagsak sa'yo. Hindi kami ang may kasalanan yan. Ikaw. Tandaan mo yan, Kulaong.